Nilamon ng apoy ng ikalawang digmaang pandaigdig ang buong mundo. Isang pandaigdigang labanan na may walang kapantay na laki at bangis, pinaglaban nito ang Axis powers. Pinangunahan ng Germany, Italy at Japan laban sa Allied forces, pinamumunuan ng Great Britain, United States at Soviet Union. Pagsapit ng 1945, natapos na ang digmaan sa Europa sa pagkatalo ng Nazi Germany, ngunit ang labanan sa Pasipiko ay nagpatuloy. Ang Japan, sa kabila ng pagharap sa walang humpay na mga kampanya ng pambobomba at paghina ng makinarya ng digmaan, ay tumangging sumuko. Sa gitna ng ganitong senaryo ng pandaigdigang labanan at napipintong kapahamakan, naganap ang kwento ni Tsutomu Yamaguchi. Halika at pag-usapan natin. Si Yamaguchi, isang 29 na taong gulang na naval engineer, ay nasumpungan ang kanyang sarili sa gitna ng digmaang ito. Siya ay nasa isang business trip sa Hiroshima, Japan noong tag-araw ng 1945. Malapit nang matapos ang 3 buwang assignment para sa kanilang kumpanyang Mitsubishi Heavy Industries noong August 6, 1945, habang naglalakad siya patungo sa shipyard, nasaksihan niya ang paglipad ng American B-29 bomber, Enola Gay, sa ibabaw. Ilang sandali pa, ang mundo ay sumabog sa isang nakasisilaw na kislap ng liwanag at isang nakabibinging dagundong. Ang atomic bomb na may pangalang Little Boy ay sumabog 3 kilometro lamang ang layo. Si Yamaguchi ay tumilapon sa lupa, pansamantalang nabulag at pumutok ang kanyang mga eardrums. Nagtamo siya ng matinding paso sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha at itaas na bahagi ng katawan. Ang lungsod sa paligid niya ay naging isang impyerno ng mga gumuguhong gusali, naggangalit na apoy at namamatay na mga tao. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagawa ni Yamaguchi na makarating sa isang air raid shelter kung saan siya nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, sinimulan niya ang isang mahirap na paglalakbay pabalik sa kanyang bayan sa Nagasaki, isang lungsod na malalaman niya sa lalong madaling panahon na nasa landas din ng kapalaran. Pagbalik sa Nagasaki noong August 8, si Yamaguchi ay sugatan at puno ng takot. Ginamot ang kanyang mga paso at, sa kabila ng makapal na benda, nag-report siya sa trabaho kinabukasan. Noong August 9, ikinukwento niya ang kanyang karanasan sa Hiroshima sa kanyang hindi makapaniwalang supervisor nang muling mangyari ang hindi inaasahan. 11:02 ng umaga, ang bombang plutonium na may pangalang Fatman ay sumabog sa Nagasaki, 3 kilometro lamang ang layo mula sa opisina ni Yamaguchi. Ang pagsabog ay nagpatumba sa kanya, pinunit ang kanyang mga benda at muling nalantad sa nakamamatay na radiation. Inilarawan niya ang pakiramdam na parang sinundan siya ng mushroom cloud mula sa Hiroshima. Kahanga-hanga, nakaligtas si Yamaguchi sa pangalawang pambobomba na ito. Nagtangka siyang maglakad sa wasak na lungsod, hinahanap ang kanyang asawa at sanggol na anak. Natagpuan niya silang may mga maliliit na pinsala, isang maliit na himala sa gitna ng malawakang pagkasira. Agad na winasak ng mga bomba ang parehong lungsod na nagdulot ng malawakang sunog at pagguho ng mga gusali. Iba-iba ang mga pagtatantya, ngunit pinaniniwala ang humigit kumulang 140,000 na katao ang namatay sa Hiroshima at 74,000 sa Nagasaki sa pagtatapos ng 1945. Marami pa ang namatay dahil sa sakit sa radiation at iba pang pangmatagalang epekto sa mga sumunod na taon. Ang dobleng pagkakalantad ni Yamaguchi sa atomic radiation ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang kalusugan. Nagdusa siya sa mga malalang sakit, kabilang ang radiation sickness, cataracts, at leukemia. Gayunpaman, nagpursige siya, muling binuo ang kanyang buhay, at nagpalaki ng pamilya. Sa kanyang mga huling taon, si Yamaguchi ay naging isang masigasig na tagapagtaguyod ng nuclear disarmament. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa mundo, hinihimok ang mga bansa na talikuran ang mga sandatang nuklear. Naglakbay pa siya sa New York noong 2006 upang magsalita sa isang komperensya ng United Nations tungkol sa nuclear disarmament, mariin na inilalarawan ang mga kakilakilabot na nasaksihan niya. Ang kwento ni Tsutomu Yamaguchi ay isa sa pambihirang katatagan sa harap ng hindi mailarawang trahedya. Tiniis niya ang dalawa sa pinakamapanirang pag-atake sa kasaysayan ng tao, hindi lamang minsan kundi 2 beses. Ang kanyang kaligtasan ay isang testamento sa lakas ng espiritu ng tao. Ngunit ang kwento ni Yamaguchi ay isang babala rin. Ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng walang pinipiling at pangmatagalang mga kahihinatnan ng mga sandatang nuklear. Ang
kanyang buhay at pamana ay nananatiling simbolo ng pag-asa para sa isang mundong malaya sa banta ng nuclear annihilation. Pumanaw si Yamaguchi noong 2010 sa edad na 93. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ito ay nagsisilbing testamento sa hindi mapigilang diwa ng tao na kayang tiisin kahit ang pinakakakilakilabot na mga pangyayari. Ngunit ito rin ay nagsisilbing isang babala, isang paalala ng mapaminsalang mga kahihinatnan ng digmaang nukleyar at ang agarang pangangailangan na magsikap para sa isang mundong malaya sa mga sandatang iyon. Sa isang mundong nakikipagpunyagi pa rin sa banta ng nuclear proliferation, ang pamana ni Yamaguchi ay nagsisilbing isang tanglaw ng pag-asa at isang panawagan para sa aksyon. Ang kanyang karanasan na nakaukit sa mga talaan ng kasaysayan ay nagtutulak sa atin na alalahanin ang nakaraan, harapin ang kasalukuyan, at magtrabaho tungo sa isang kinabukasan kung saan ang mga kakilakilabot na pangyayari sa Hiroshima at Nagasaki ay hindi na maulit.